nasunog. Oo nga, medyo nasunog. Nadurog na yung patatas. Siyempre, yung buto-buto kailangan kong ngalngalin. Sayang naman. Di ba, buto-buto is the best talaga? Lalamigin kayo dyan. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinoy Mom in South Korea and this is a day in my life. Pero half day lang kasi tapos na ang aking work. So, tayo ay mamimili ng ingredients para sa dinner namin tonight. Dahil a day in my life, syempre nandyan yung mga errands, household chores, and yung pagluluto ng Filipino food para sa Korean family ko. Anyway, samahan nyo na ako. Mag-mart tayo. Konti lang naman yung bibilin ko. Meron akong bagong recipe na gustong ipatry sa Korean family ko, which is the Sinan Tomas. Oh! Bago yun sa akin and I'm sure bago din sa inyo. Pero yung lulutuin ko for our dinner. Tara na sa mart para ako ay makapagluto na. Kumusta kayo, netizens? It's still winter here in South Korea. Bilis ng panahon. Mag-spring na din. Kanina, antok na antok ako sa klase ko. Kaya yung mga estudyante ko, antok na antok din nagko-complain. Sabi, teacher, I'm sleepy. Teacher, I miss my mom. Sabi ko din sa kanila, oh, teacher is also sleepy. Teacher also misses her mom. At my age, I still miss my parents, especially my nanay. Kahit may sarili na akong pamilya, and may mga anak na akong inaasikaso, namimiss ko yung alagang nanay. Sobra kasing maasikaso ng nanay ko. Hindi kami mayaman pero grabe, sobra-sobra yung mga ginagawa ng nanay sa amin. And alam niyo, ang swerte ng ate ko and ng mga anak ng ate ko. Kasi until now, na-experience pa nila yung alaga ni nanay. Ako, dahil nasa Korea, wala. At least yung mga anak ko naman, yung nakaka-experience ng alagang PMSK. And syempre, si Alex din pala. Ang gloomy ng weather today. Ang lakas down ng pakiramdam. Dito na ako sa mart. Basket lang. Napakamahal ng mga bilihin ngayong winter talaga. Grabe. Napakamahal ng strawberries. Isang pack. Yan yung presyo. Hindi ako bibili ng strawberries. Napakamahal. Ba't parang ang lamig ng pakiramdam ko? Para akong lalagnatin. Huwag naman sana. Ay, grabe. Meron pa pala ako nakatikit dito. Ano to eh? Shout out sa aking napaka-cute na estudyante na si Ayin. Hindi ko napansin yun Parang walang pineapple juice na tinda. Mango lang. Saan ako hanap ng pineapple juice? Ito na lang. Ay, nahanap ako. Pure pineapple. Sobrang mahal nga lang. Pero carry na. At least pineapple talaga. Kailangan kong bumili ng asin. Asin lang, napakamahal naman. May merienda naman yung mga bata. So, ito lang talaga yung bibilihin ko.
ng cars dito sa South Korea ay white, black, and gray. Bihira talaga yung makulay na sasakyan. Tapos sa damit din, ganun din sila. Daan ako sa bilihan ng ice cream. Self-checkout ang ice cream store na to. Pero punong-puno ng CCTV cameras. So, wala namang gustong magnakaw. Favorite ni Ijun ang Shooting Star. Cookies and cream for Ina. Wala naman yung gusto ko. Ito na lang. So, scan lang yung barcode. Tapos, mag-a-appear na dyan yung list. O, yan, may camera din in front. And may option kung cash, ito yung Kakao Pay or card. So, may option kung gusto mo ng receipt, yes or no. No. 신용카드를 제거해주세요. Done. I'm already home. Ayusin ko lang yung ice cream. Lalamigin kayo dyan. Ito yung spare ribs. Sobrang laki naman ng diet. So, we have to marinate this. Yung pineapple. Pikit mata kong binili. Kahit napakamahal. Para masarap yung luto ko and special to kasi ang kakain ay ang aking family. Konti pa nga. And then, soy sauce. Siyempre, yung salt. Herb salt ang gamit ko. Kahit mahal, masarap naman. Marinate this for 1 hour. Magmerienda muna tayo to, Nerisens. Kain tayo. Ano pinakamasarap na brand ng donuts sa atin sa Philippines? Dito kasi sa Korea, ang favorite ng mga kids, Krispy Kreme talaga. At saka Dunkin' Donuts. Okay, danang merienda. Magtutupi na ako ng mga nilaban ko na tuyo na. Wait lang. Punasan ko lang to bago ko itapon sa recycling materials. Kahit recycling materials, kailangan maayos and malinis ang aming pagtatapon. O, diba? Ang aming bahay ay puno ng labahin. Si Ina ay lumipat na ng Taekwondo Academy kasi yung mga friends niya lumipat. So, sumunod siya doon. Ayaw niya maiwan mag-isa. Hindi niya talaga mag-give up ang Taekwondo. Sinabihan na nga siya ng mga ng lolo at lola niya na tama na. Parang every time na magkikita sila, sasabihin ni Abu Zina, huwag ka na mag-taekwondo. Tama na. Ibang sports na lang. Si Ina, alam niyo ba? Ang color ng mga damit niya, 3. Beige, gray, and black. Sinasabihan siya ni Alex na try wearing colorful clothes. Mga yellow, purple, green, ganyan. Ayaw niya. Si Ijun naman, wala lang. Kung anong bilhin namin sa kanya, sige lang. Susuot naman niya. Ayaw niya kasi yung nagsusukat-sukat. Kailangan mo pang pakiusapan na sukatin yung damit. Siguro kapag grade 6 na siya, no? Magbabago na din. Ay, anong update sa circumcision ni Ijun? Nagpa-check up na siya and in-advise ng doctor na maghintay pa ng 1 year. Next winter break na siya mag-undergo ng surgery. Tuwang-tuwa naman si Ijun. Ilang beses kaming nagpapalit-palit ng ospital para dyan sa surgery na yan. Pero, ayun, baka hindi pa talaga this year. Kasi ilang ospital na din yung pinuntahan namin and sinabi na
maghintay na lang ng 1 taon pa. Anong pinaka-favorite na gawaing bahay ninyo? Ako, 2. Maglinis ng bahay and maghugas ng pinggan. Hindi naman nagbabago yun. Pero alam nyo, nag-e-enjoy na akong magluto. Dati kasi hindi. Kasi siguro maalam na akong magluto eh. Dati hindi. Hindi lang pala sa damit yung ganong kulay na bet ni Ina. Pati pala pants niya, more on black. Ayaw niya mag-jeans. Kaya ang dami kong pinadalang jeans sa balikbayan box ko. Speaking of balikbayan box, hindi ko pa nasi-sealed. Kasi dinagdagan ko pa yung ilalagay ko. Ganun tayo eh. Hanggat may space pa, magsisiksik tayo ng kung ano-ano. Actually, nag-exceed na ako ng budget ko for balikbayan box. Pero wala eh. Mahal ko ang aking family sa Philippines. Nakakapag-chinelas lang kami talaga. Kapag summer na, parang di na rin ako sanay na walang medyas, sa totoo lang. Kahit sa pagtulog naka-medyas ako eh. Hindi talaga ako makakatulog ng walang medyas. I remember, nung umuwi kami ng Philippines eh, hindi pa ako nagba-vlog that time. Nag-beach kami ng family ko somewhere in Zambales. Tapos, nakalimutan kong magdala ng medyas na ibabalot ko sa paa ko pagtulog. Grabe, alam niyo yung struggle talaga yung pagtulog sa akin. Tapos, ang rent namin was kubo eh. Although, ma-presko naman. Kasi tabing dagat, yan. Mangiyak-ngiyak na ako. Nagtanong na ako sa buong family ko kung merong may dalang medyas. Walay! Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko yung punda ng unan. Yung punda yung binalot ko sa paa ko. Ayun, nakatulog ako. After that, palagi nang may medyas talaga yung bagahe ko. Kahit saan ako magpunta, laging may medyas. Nakakamiss din ang beach sa atin, no? Last na uwi namin, di namin na-enjoy yung yung 100 Islands, eh. Ako pala. Ba't ko ba hindi na-enjoy? Sobrang pagod na din. Madami na ding nabawas sa damit ni Tuki kasi nilagay ko sa box. Itong mga to, hindi naman to pwede sa Philippines kasi long sleeves. Tapos ito rin, no, Adidas. Sayang, ilang training sets din to eh. Ina is making something. Wait, show them. Oh, how do you do that, bread snack? Okay. Okay. So, tinanggal niya yung loob ng bun. Nilagyan ng mozzarella cheese. And then, yung egg yolk. Okay. Nilagyan ng salt and pepper. How many minutes? 20 minutes? Okay. Baka bukas ko na maluto yung Filipino food. Wala na akong time. May schedule ako sa derma ko. Nahabol ko pa naman kasi after derma, hindi talaga maganda yung mukha. Kala mo naman maganda ngayon. Okay, done. Yun na lang. Pinapatuyo ko pa. Papadala ko yung old school bag ni Ijun kasi nga, sayang naman. Okay pa to eh, and original to. Tapos, may mga laman na to actually, damit din. Lipsticks, and to. Itong bunny headband from Lotte World to. Para sa pamangkin ko. Tada! Tapos this bag is made by Ina. Lagayan ng phone, ganyan. Bigay niya daw sa cousin niya. Ito pa nadagdag. Big handle tumbler. Bago to actually. Ganda oh. Dalawa to. Tapos mga summer clothes ni Ina na hindi na rin niya ginagamit. And hindi niya pala magagamit na. Kasi
kapag dating ng summer this year, hindi na kasya sa kanya. Bumili pa ako ng Korean noodles idadagdag ko. Tapos itong bag from Agatha. Nagamit ko siya, pero paano ko ba siya nagamit? Nung sinabit ko lang dito sa bahay. Tapos itong bucket bag from Teddy Blake, ibibigay ko na din. Aayusin ko lang. Diyan lang kayo to, netizens. Madami akong nilagay. Pinatong-patong ko lang. Kaya aayusin ko ulit. Yung mga hindi na talaga namin nagagamit dito, lahat ilalagay ko na. So, dadagdagan ko pa yung ramyun. Walang kamatayang ramyun. Bakit ko dinagdagan ng ramyun? Para kapag may netizens na bumili ng leche flan and dumating na tong box, mamimigay ako ng giveaway. Malay nyo! Sa susunod na pagbili nyo, nandun ako, nagbebenta. Kapag na-timingan nyo na nasa Pilipinas ako, nagbebenta ng leche flan, nako, sigurado may regalo kayo from me. Masa-surprise kayo to, netizens. Oh, si PMSK nagtitinda ng leche flan. Kailan yan? Surprise! Pwede na magbenta yung pamilya ko ng ramyun, no? Sana magkasya lahat. Ang daming damit ni Ina na ayaw niya nang gamitin. Ewan ko ba't sa batang to? Ako yung nangihinayang. Ito mga pantalon niya, alam nyo, mga bago pa to. Kasi hindi niya bet mag-jeans. Nung binili, gandang-ganda. Nung gagamitin na, ayaw na. Ay, guya. Mga shorts niya. Pwede ko to siguro i-bazaar, no? Kasi hindi naman nasusuot ng mga pamangking ko to lahat. Mga branded to. Ay, sayang. Yung ganda pa naman. Kung kasya lang sa akin ako nagagamit. O, diba? Mapupuno na. Tanggalin ko na lang sa box yung tumbler. Huwag ko na nga ito ipadala. Itong bag na to. Tapong ko na lang. Tapong ko na lang to. Okay na. Mamaya ako na isi-sealed yung box. Done! Careful. Ay, yukita, no? Tata! Wow! Very good. Ipapadala ko natin tong Zara bag kasi nag-request ang ate ng bucket bag. So, ito na yun. Itong Coach bag. Bago pa to. Okay, done ang packing ng Balikbayan box. Finally, thank you, Lord. I'm just gonna ask my kids to help me later para ma-tape ko ng maayos. I have to go na sa aking derma. Si Ina, enjoying her baked merienda. Masarap? Masarap, baby. Masarap. Try nyo, masarap. Best serve while it's hot. Masarap. Nagpalit ako ng top, yung may buttons, kasi magpapa-laser na ako ng... Oh, alayin nyo na. Magpapa-laser na ulit ako ng armpit. Malapit nang mag-spring eh. Bukas ko na lang lulutuin yung Filipino food. May ulam pa naman kami for tonight. Kasi around 7 na ako matatapos sa derm clinic. So pag uwi ko, late na. Gutom na yung mga bata. Samahan nyo na ako to, netizens, ha? Ano yung ginagawang treatment sa mukha ko? Skincare, may whitening, yung yung laser is para sa dark spots kasi palaging merong hyperpigmentation. So pag nagka-pimples ako, hindi madaling mag-fade yung scars. Share ko lang sa inyo yung pinaka-worst experience ko sa isang derm clinic. Pero mga 6 or 7 years ago, nagpa-treat ako sa isang derm clinic dun sa old neighborhood namin. Kasi sobrang severe nung acne ko that time. So, yung mga dark spots and scars talaga, severe din. So, I asked Alex na, sige, magpa-treat na sa dermatologist kasi hindi na nakukuha ng mga pinapahid-pahid sa mukha eh. And then they recommended yung peeling treatment
Grabe yung nangyari sa akin. Nasunog literal yung mukha ko. Kaya nagtataka ako, parang sinusunog yung mukha ko na literal. Yung sobrang hapdi, sobrang init. Akala ko normal lang. Tapos nung hindi nagsasubside talaga yung yung init sa mukha ko, doon na sila nag-worry. Grabe talaga yung nila, yung ginawa nilang pagpapa-cool down sa mukha ko. Cold compress, lahat-lahat na. After nung treatment na yon, nakita nung dermatologist na nasunog talaga yung mukha ko. Gusto ko sanang kasuhan. Kaya lang, nag-offer naman sila na gagamutin nila yung mukha ko hanggang sa bumalik sa dati, yung nasunog. Bumalik ba sa normal after nung treatment na ginawa nila? Hindi. Nagkaroon ng scar dito sa side ko na natatakpan naman ng makeup. Pero yung scar na yun, ilang taon yun bago nawala. And ang nagpagaling lang talaga ay nagpaganda ng skin ko is si Louis Pibuca, yung dermatologist ko ngayon. Kaya hindi ako nagpapalit na. Kahit medyo malayo yung derm clinic niya, pinupuntahan ko talaga. Sobrang bait ng dermatologist ko. Lesson learned, kailangan i-check mabuti yung treatment na i-recommend or gagawin sa inyo ng doktor. Tsaka parang feeling ko hindi rin maganda na na-abuse yung skin natin. Sabi nga, diba, too much is not good. Tama ba? Too much is bad. Or everything that is too much is not good. Tama ba yung expression na yun? Too much love could kill. Too much salt is not good sa health, diba? Nandito na ako. Kailangan ko lang magbura ng makeup gamit ang wet tissue. Para sa taas na ako mag-facial foam. Hindi na ako nag-jacket. Kapag winter, ang bed ay may heater na, so warm. Sometimes I ask to turn the heater off kasi sobrang init. Pagpapawisan ka na, ang kapal na ng suot ko. Okay. May pinahid na cream. And then, ito yung steamer. Laser treatment na. Pag nagpiprick and nagtatanggal ng blackheads, whiteheads, ang pinakamasakit na part is dito sa may forehead and then sa jawline. Sa ibang part ng mukha, bearable yung pain. Ito lang talaga dito. Dito ko napapaiyak and dito. Vlogging is life, diba? I'll just show some of your laser treatments. You say hi. The best dermatologist in town. How about your skin? Getting better, doctor. Derm session. Okay ba? Nakatulog ako. Anyway, hindi ko na maluluto yung Sinan Thomas. So, bukas ko nalulutuin. Abangan nyo yung Filipino food na ihahanda ko para sa Korean family ko. Okay ba yon? Sabi nyo okay. Uuwi na ako. Okay! Halata ba nagpa-derma ako? Hindi. Nagayos kasi ako. Magluluto na tayo ng dinner dahil gutom na si Ina. Ang pangalan ng aking Filipino dish ay Sinan Thomas. Mega shout out Yummy Kitchen kasi ang dami kong nakukuhang recipes. Keep growing your channel, Yummy Kitchen.
Kasi isa ako sa mga nagbe-benefit ng mga videos nyo. Anyway, magluto na tayo. Actually, nahugasan ko na yung mga ingredients. I'll show you. Ito yung na-marinate ko na spare ribs. Nilagay ko sa Ziploc. Meron kasing netizens na nag-suggest na ilagay ko sa Ziploc kapag nagmamarinate ako ng pork, chicken. Yan. So ginawa ko. Thank you. Meron tayong bell pepper, potatoes, onions, garlic, fish sauce, tomatoes, green peas. Ito, binabad ko sa water and vinegar mixture. Pero hindi siya kasama sa lulutuin. Pang dessert yan. Baka may nakalimutan ako. Mantika and water. Kailangan din natin. So, ito yung mantika. Let's start cooking na. Kailangan muna nating i-fry yung spare ribs. Maglagay na tayo ng mantika. Gamit ko na ang aking bagong frying pans. Para nasunog. Mas ganun. Oo nga, medyo nasunog. So, habang nagpa-fry ako ng spare ribs, mag-slice na tayo ng ingredients. Konti lang naman. Unahin natin yung potatoes. Then yung onions. And then the bell pepper. Actually, optional ang bell pepper. Since available sa bahay, maglalagay na ako. Paprika to. Gamit ko ngayon, hindi pala bell pepper. Then tomatoes. Wait, I have to check the spare ribs from time to time. Pwede na to. Set aside ko lang. Maglagay ulit ng mantika. Meron pa kasing natirang spare ribs na kailangang i-fry. Let's go back slicing tomatoes. Sobrang maaksayan ito sa pan. Sana kasha. Kasha ba? Parang hindi kasha dito. Let's put some oil. Lagay na natin ang patatas. Hintayin lang natin mag-golden brown ang potatoes. Mas lumalabas daw ang flavor kapag sinasatay muna, no? Kapanood ko lang. Wala namang masama kung gayahin, di ba? Okay. Yan, medyo na-brownish na. Set aside na natin. Hindi lang maganda yung pagkakaslice ko ng potatoes. Kung may potato marbles kayo, mas okay. And then, mag-saute na tayo ng garlic. Okay, then we can add the onions na. Then yung tomatoes na. Ganito ang itsura. Okay, lutuin lang natin maigi yung tomatoes para lumabas daw yung lasa. Okay. We can add the spare ribs na. Sakto yung pot na ginamit ko. Mag-add tayo ng ketchup. Lumalagpas sa spoon yung ketchup. Ano ba? Mix well. And then yung marinade. Haluin lang natin. Stir. Stir and stir. Let's put some water para maluto yung spare ribs. Medyo OA nung spare ribs. Ang lalaki. Simmer until the meat is tender. Wow! Magka-rhyme. Punasan natin ang talsik ng mantika. Okay, let's check. Oh! Check ko lang. Malambot na. We can add the potatoes na. Simmer pa natin hanggang sa lumambot yung potatoes. Mag-grate na tayo ng cheese.
Napakamahal ng bilihin, so kailangan nating sulitin. Stir. Then we can add the fish sauce. Haluin lang natin. Tapos, lagay na natin ang green peas. Alam nyo ba, ito galing sa farm. Hindi din kami bumibili ng green peas. And ang green peas, hinahalo ni Omoni sa sinaing. Konting kulo pa. Takpan ko lang. Lastly, we can add the red paprika. Nadurog na yung patatas. Wow, perfect! This is our dinner, Sinan Thomas, plain rice, Filipino style. Gutom na si Ina. Sit down and sit down. Masarap, hindi masarap. Hindi. Wala nang reklamo. At least kinain nila. Siyempre, yung buto-buto kailangan kong ngalngalin. Sayang naman. Umilig ako sa buto. Lasang kaldereta na walang liver spread. Masarap. Diba? Sobrang dinner. Nakakatuwa kasi sanay na yung mga bata sa Filipino food. Diba? Buto-buto is the best talaga. Careful lang talaga sa ngipin. Baka mabasag. Sarap. I started yung home workout ulit. Kasi nag-gain ako ng weight and lumalaki yung mukha ko. Ayoko talaga na round yung shape ng mukha ko. Gusto ko pa letter V. Kasalanan to ng mga K-dramas eh. Alam nyo ba, kapag nanonood ako ng K-drama, sobrang gana kong kumain. Hindi ko namamalayan. Ang dami ko na palang nakakain. Siyempre, habang nanonood ka, nakaupo ka, kumakain ka. Yung tiyan ko, lumalaki na din. Oh, thank you, Lord. Okay, maglikpit lang ako. Diyan lang kayo. Siyempre, masaya ako kasi ang mga kids, wala nang reklamo sa mga luto ko. Sa mga gustong magpalit ng dining ware, I recommend yung Corel. Sobrang tibay. Okay. Tapos na ang aking paghuhugas ng pinggan. Kain tayo, grapes? Ano favorite fruit nyo? Ako, melon. May nagtanong. Hindi ko ba inuutusan ng mga bata na gumawa ng gawaing bahay? Actually, inuutusan ko sila and sumusunod naman sila. And there are things that they do on their own. Like si Ijun, ayusin niya na yung kama niya. Si Ina, naghuhugas na ng pinggan. Mga ganun. Pero ako kasi, as a mom, I don't oblige my kids to do household chores. Kung saan nila yung gagawin. Kung gustong tumulong, thank you. Kung hindi, okay pa rin. Basta, ang importante, tinuturuan ko sila. And may alam sila sa gawaing bahay. Hindi naman lahat ng ginagawa namin dito sa bahay, pinapakita ko sa vlogs ko. And ang mga kids, they're growing up na. So, they want to keep their privacy. And nire-respeto ko yun. Nagpapasalamat pa rin ako kasi whenever I do a day in my life videos, nakiki-join pa rin sila. Parang mas masarap ang grapes pag binabalatan. Kakain sana ako ng ice cream. Kaya lang mag-workout ako eh. Prutas na lang. Anong dessert nyo? Palagi ba kayo may dessert after kumain? Sa Korea kasi talagang prutas yung kinakain. Tapos na-adapt ko na din yun. Style na yun.
Buti na lang, na-stop na ako sa pag-inom ng soda. Dati hindi complete yung meal ko kapag walang cider. Ngayon okay na. Biglang hindi sumarap yung cider sa panlasa ko. Pero umiinom ako, as in konting-konti lang. Alam niyo yung small can? Hindi ko pa yun maubos. Anong kwento sa Philippines? Valentine's. Happy Valentine's to netizens! Sa Korea, ang Valentine's Day ay baliktad sa Pilipinas. Ang mga babae ang nagbibigay ng chocolates or ng gifts sa mga lalaki. Kasi meron ding White Day dito sa Korea. So, sa White Day naman, mga lalaki ang magbibigay ng sweet treats sa mga babae. Nakakatuwa tayong mga Pinoy, no? Talagang nilulook forward natin yung Valentine's Day. Parang tuwing Valentine's Day lang natin may experience na sweet yung mga partners natin. Ako, honestly, simula nung nakapangasawa ako ng Korean, hindi ko na nilulook forward yung Valentine's Day. Kasi ako talaga yung naghahanda ng chocolate para kay Alex and Ijun. Okay, thank you Lord. Thank you so much to netizens sa pagsama sa akin ngayong araw na to. So, happy ako kasi nagustuhan nga ng mga kids yung niluto kong Sinan Thomas recipe from Yummy Kitchen. So, if you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Stay safe everyone! Bye! Bye-bye! Maingay yung background, nagsasaing ako and nag-spin ako ng mga labahin. Bye! Gawaing bahay pa rin ako hanggang gabi. Di pa tapos. Tapos mag-aaral kami ng mga kids. Mag-workout ako. Speaking of workout, wait lang. Nahiya kasi ako magpakita sa inyo na nag-exercise ako. Hindi ako confident. Yun lang. Bye-bye na. Bye!